Akala mo hindi kanya namimiss kasi tahimik siya, kasi wala ng chats, wala ng late night calls. Parang isang pindot lang, burado ka na sa mundo niya. Pero ganito yan. Minsan hindi kawalan ng feelings ang katahimikan. Minsan pride, minsan ego, minsan takot lang aminin na ikaw pa rin ang hinahanap. May mga bagay na hindi pinopost, hindi tinitext, pero ramdam sa pagitan ng mga sandaling biglang nagiging mabigat ang gabi. Kung gusto mong maintindihan ang mga senyalis na hindi niya kayang sabihin ng direkta, samahan mo ako hanggang dulo. At kung trip mo ang ganitong klaseng real talk na may lalim, mag-subscribe ka na. Marami pa tayong bubuksang katotohanan dito. Una, biglang tahimik, hindi ibig sabihing wala nang pakialam. Kapag bigla siyang nanahimik, ang unang pumapasok sa isip mo, okay, tapos na. Kasi kung namimiss ka talaga, dapat nagme-message, dapat naghahabol, dapat may effort. Pero hindi ganun kasimple ang tao. Minsan, ang katahimikan hindi kawalan ng pakialam, kundi paraan ng pagprotekta sa sarili. Isipin mo, kung siya yung nasaktan, o siya yung unang umamin, o siya yung mas nag-invest emotionally, may point na mapapagod din yan. At kapag napagod, hindi siya laging mag-iingay. Minsan, aatras lang. Hindi para kalimutan ka, kundi para pigilan ng sarili na bumalik. May mga gabi na hindi ka niya chinachat, pero nasa search bar ka. May mga araw na hindi siya nagre-react sa stories mo, pero pinapanood niya yan hanggang dulo. Tahimik? Oo, pero aware. Bakit? Kasi namimiss ka. Ang problema, ayaw niyang maging obvious. Pride is real, lalo na kung pakiramdam niya siya yung laging mas naghahabol dati. Walang gustong magmukhang desperado, walang gustong masaktan ulit. Kaya anong ginagawa niya? Kukunin niya yung kontrol sa isang paraan, through silence. At dito ka madalas nagkakamali. Iniisip mo, hindi na to interesado. So ikaw, magpaparamdam ka lalo. Magpo-post ka para mapansin, magpaparinig ka, o worse, magme-message ka ulit kahit malinaw na walang reply. At doon nasisira ang chance na maramdaman niya ang pagkawala mo. Kasi kung palagi kang nandyan, hindi niya mararamdaman ang absence mo. Miss ka niya, oo, pero hindi niya mararamdaman ng buo kung hindi ka talaga nawawala. May power ang space. Doon siya marirealize kung gaano ka ka-present dati sa routine niya. Yung simpleng kumain ka na ba, na akala mo maliit lang, biglang magiging malaking void kapag wala na. Kaya kung tahimik siya ngayon, huwag kang magpanik. Observe. Kapag may subtle signs pa rin, nanonood ng stories, may random na paramdam after ilang araw o biglang nagre-reach out sa mababaw na dahilan, hindi yan coincidence. Testing ground yan. Gusto niyang malaman kung accessible ka pa rin. At dito papasok ang disiplina mo. Huwag mong ibigay agad ang buong atensyon mo. Calm lang, controlled. Kung magre-reply ka, simple lang. Hindi cold, pero hindi rin eager. Iparamdam mo na may buhay ka rin outside sa kanya. Kasi minsan, dun niya mararamdaman ang totoong bigat kapag nakita niyang kaya mong tumayo kahit wala siya. At kapag dumating sa point na siya na ang mas nag-iisip, mas nag-overthink, mas nagtataka kung bakit hindi ka na ganun ka-available, doon mo malalaman, hindi siya nanahimik dahil wala nang pakialam. Nanahimik siya kasi hindi niya alam kung paano haharapin na namimiss ka pa rin niya. Pangalawa, kapag nagsisimula siyang magparamdam sa maliit na paraan. Hindi lahat ng pagmimiss ay dramatic. Walang background music, walang mahabang confession. Minsan nagsisimula lang sa simpleng, "Uy, naalala kita dito." O kaya random na react sa lumang photo mo. O biglang tanong na halatang may dahilan naman siyang kayang i-google pero sa'yo pa rin tinanong. Small moves, pero may ibig sabihin. Kapag namimiss ka ng isang tao, hahanap at hahanap yan ng excuse para makapasok ulit sa mundo mo, kahit saglit lang. Hindi siya aamin agad, hindi niya sasabihin na iniisip ka niya bago matulog. Pero mapapansin mo ang pattern. Mas nagiging consistent ang pag-view ng stories mo, biglang nagiging curious sa ganap mo. Minsan may konting selos na pahapyaw kapag may ibang kasama ka sa post.
Hindi yan aksidente. Ang tanong, paano ka tutugon? Dito maraming bumabagsak. Dahil sa excitement, biglang ibubuhos lahat. Biglang magiging available 24/7. Biglang parang walang nangyaring distansya. At doon nawawala ang tension. Nawawala ang realization niya. Kung namimiss ka talaga niya, hayaan mong siya ang mag-step forward. Hindi mo kailangan maglaro ng mind games. Ang kailangan mo lang, consistency sa sarili mong growth. Ipakita mong hindi ka naghihintay, hindi ka naka-freeze sa kung anong meron kayo dati. Kasi kapag nakita niyang hindi ka na umiikot sa kanya, doon siya mas maaapektuhan. May kakaibang impact kapag ang dating laging nandyan, ngayon may sariling mundo na. Hindi ka nagiging cold, hindi ka nagiging bitter, pero hindi ka na rin madaling ma-access. At kapag mas dumalas ang pag-reach out niya, mas nagiging personal ang usapan, mas nagiging open siya sa buhay niya ulit. Diyan mo makikita ang totoong sagot. Miss ka niya. Pero tandaan mo to, hindi sapat na namimiss ka lang. Ang tanong dapat palagi, handa ba siyang gumawa ng hakbang? Kasi ang pagmimiss, walang value kung walang aksyon. Kaya habang siya ay unti-unting lumalapit, siguraduhin mong ikaw umaangat. Emotionally stable, hindi reactive, hindi needy, buo kahit mag-isa. Kasi sa dulo, ang pinaka-attractive na energy ay hindi yung taong naghahabol, kundi yung taong kayang mawala. At kapag nawala, doon lang nila nararamdaman ang tunay na halaga. Pangatlo, kapag nagsisimula siyang magtanong tungkol sa'yo sa iba. May isang senyales na hindi lantaran pero sobrang lakas ng ibig sabihin. Kapag hindi siya diretsyong lumalapit sa'yo pero nagtatanong na siya tungkol sa'yo sa ibang tao. Hindi niya kayang i-message ka pero curious siya. Kumusta ka na? May iba ka na ba? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Masaya ka ba? Kapag umabot sa point na ganito, ibig sabihin hindi ka pa rin nawawala sa isip niya. Kasi kung totally over ka na niya, wala na yung energy para alamin pa ang buhay mo. Ang tao, limitado ang emotional bandwidth. Hindi ka mag-i-invest ng curiosity kung wala ka ng pakialam. Pero bakit hindi siya dumiretso sa'yo? Takot. Takot na baka masaktan ulit. Takot na baka malamig ka na. Takot na baka hindi na siya welcome sa mundo mo. Kaya ang ginagawa niya, safe route muna. Sa kaibigan, sa common circle, minsan subtle lang, parang casual na tanong. Pero may laman yon. Ngayon, kung makarating sa iyo na nagtatanong siya, huwag kang magmadaling mag-react. Ito ang moment na kailangan mong maging composed. Hindi mo kailangan magparinig. Hindi mo kailangan ipamuka na alam mong mamimiss ka niya. Ang tunay na power nasa hindi pagpapanik. Continue living your life. Continue improving. Kung may makarating man sa kanya na balita tungkol sa'yo, siguraduhin mong solid. Mas okay kung marinig niyang busy ka, productive ka, mas nag-level up ka. Hindi dahil nagpapakitang gilas ka, kundi dahil totoo. Kasi kapag nalaman niyang maoyos ka kahit wala siya, dalawang bagay ang mangyayari. Una, mababawasan ang guilt niya kung siya man ang umalis. Pangalawa, tataas ang respeto mo sa kanya. At respeto ang foundation ng attraction. May mga taong namimiss ka pero hindi ka rin irespeto at yun ang delikado. Dahil babalik sila hindi dahil mahalaga ka, kundi dahil convenient ka. Pero kung naramdaman niyang hindi madaling lapitan ka, hindi basta-basta naghihintay at may sariling direksyon ng buhay mo, doon magsisimula ang totoong pag-iisip niya. Bakit parang kaya niya pala? At doon siya mas tatatamaan. Kapag ang pagkawala mo hindi drama, hindi ingay, kundi dignified na pag-alis. Kung gusto mo talagang malaman kung namimiss ka niya, tignan mo kung may effort siyang alamin ang buhay mo kahit hindi direkta. Dahil ang taong walang pakialam, hindi na mag-aaksaya ng oras para magtanong pa. At tandaan mo, hindi mo kailangan habulin ang taong curious na. Hayaan mong siya ang lumapit kapag handa na siya. Ikaw, manatili kang steady. Pang-apat,
kapag biglang may binanggit na emotional slip. Ito ang pinaka hindi niya kayang itago. May point na kahit gaano siya ka-proud, may lalabas na emotion. Pwedeng sa chat, pwedeng sa personal. Isang moment na hindi niya napigilan ang sarili niya. Baka bigla niyang masabing, na-miss ko yung dati. O kaya, iba pa rin talaga kapag ikaw. Minsan hindi direkta, minsan may halong biro, pero ramdam mo. Kapag may emotional slip, ibig sabihin matagal na niyang kinikimkim yan. Ang emotions parang pressure. Kapag matagal mong pinigilan, may lalabas at lalabas. At kapag ikaw ang lumabas sa moment na yon, malinaw ang ibig sabihin. Miss ka niya. Pero dito ka dapat maging maingat. Huwag mong saluhin agad lahat. Huwag mong sabihin, ako rin, sobra, kahit totoo pa yan. Bakit? Kasi kailangan mong makita kung hanggang salita lang ba siya. Kapag may emotional slip, bigyan mo ng space. Pakinggan mo, pero huwag mong punuan ang kulang niya. Halimbawa, sinabi niyang namimiss niya ang dati ninyong closeness. Instead na ibalik mo agad sa comfort zone, pwede mong sagutin ng kalmado. Marami talagang nagbago. Simple, direct. Hindi ka cold, pero hindi ka rin nag-o-open ng pinto ng todo. Kung seryoso siya, siya ang maglalakad papasok. Kasi madaling magsabi ng miss kita sa moment ng loneliness, mahirap mag-commit sa consistency pagkatapos. Ang goal mo, hindi lang marinig na namimiss ka niya. Ang goal mo, makita kung kaya niyang panindigan yon. Kapag nag-effort siyang ayusin, magpakita, mag-invest ulit, then maybe may direksyon pa. Pero kung puro emotional bursts lang tapos mawawala ulit, hindi yan pagmimiss. Ego boost lang yan. Kaya maging grounded ka. Oo, masarap marinig na namimiss ka niya, pero mas mahalaga ang respeto mo sa sarili mo. Hindi ka option. Hindi ka nostalgia na binabalikan kapag bored. Kung babalik siya, siguraduhin mong babalik siya dahil pinili ka niya, hindi dahil lonely siya. At kung hindi man siya tuluyang umamin o gumawa ng hakbang, at least alam mo na, hindi ka niya basta nakalimutan. Minsan, tahimik lang ang pagmimiss, pero ang taong handang kumilos, hindi mananatiling tahimik habang buhay. Panglima, kapag nagseselos siya kahit wala na dapat siyang karapatan. Ito yung medyo obvious pero madalas dinideny. Kapag may bago kang kasama sa picture, may bagong kausap ka o kahit simpleng may nag-comment lang sa post mo tapos bigla siyang may reaction, pwedeng pabiro, pwedeng patama, pwedeng biglang naging cold, pero ramdam mo ang shift. Kung wala na talaga siyang pakialam, bakit may emosyon pa? Ang selos hindi lumalabas kung wala ng attachment. Hindi ka maaapektuhan sa taong tapos na sayo. So kapag may konting kirot sa side niya, ibig sabihin may natitira pa. Pero ito ang catch. Selos doesn't automatically mean commitment. Minsan namimiss ka niya, oo, pero mas namimiss niya ang idea na ikaw ay kanya. Ang access, ang assurance na kahit wala siyang ginagawa, nandyan ka pa rin. Kapag nakita niyang may ibang pwedeng pumalit, doon siya nagigising. At dito ka dapat maging matatag. Huwag mong i-comfort ang selos niya kung wala naman siyang malinaw na intensyon. Hindi mo responsibilidad i-soothe ang ego niya. Kung magtatanong siya, sagutin mo ng simple. Kung may patama, huwag mong patulan. Stay centered. Kasi ang tunay na test dito ay kung ano ang gagawin niya pagkatapos magselos. Mag-i-invest ba siya? Magiging klaro ba siya sa gusto niya? O magpaparamdam lang kapag threatened tapos mawawala ulit kapag okay na siya? Tandaan mo, may mga taong bumabalik hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil ayaw nilang may maunang iba. Magkaiba yon. Kaya kung nakikita mong may selos pero walang direksyon, huwag kang ma-flatter agad. Observe the pattern. Kung consistent ang effort niya beyond jealousy, then dun mo lang pwedeng sabihing may lalim. Pero kung puro reactive lang siya kapag may competition, then hindi pagmimiss ang nararamdaman niya. Possessiveness lang. At hindi mo kailangan ng taong gusto ka lang kapag may kaagaw.
Pang-anim, kapag siya na ang gumagawa ng totoong hakbang. Ito na yun. Wala nang subtle, wala nang hints, wala nang indirect moves. Kapag namimiss ka ng isang tao at handa siyang panindigan yon, kikilos siya. Hindi lang chat, hindi lang react, hindi lang kumusta. May plano, may effort, may oras na inilalagay. Baka yayain kanyang magkita, baka aminin niyang mali siya, baka linawin niya kung ano ba talaga ang gusto niya ngayon. At higit sa lahat, mararamdaman mong hindi na siya naglalaro. Kapag umabot sa ganitong point, makikita mo ang difference. Iba ang taong bored lang sa taong sigurado. Ang bored, maingay sa simula tapos mawawala. Ang sigurado, steady, hindi dramatic, pero consistent. Kaya kapag bumalik siya na may malinaw na intensyon, huwag mong ibigay agad ang dating version mo. Hindi dahil gusto mong magpahirap, kundi dahil kailangan mong protektahan ang growth mo. Tanungin mo sarili mo, aligned ba kayo ngayon? Nagbago ba talaga? O nostalgia lang ang nagdala sa kanya pabalik? Hindi sapat na namimiss ka niya. Ang mas mahalaga, kaya ka ba niyang piliin araw-araw? Kung oo, mararamdaman mo yan sa actions niya. Hindi ka na magdududa. Hindi mo na kailangang hulain. Hindi mo na kailangang mag-analyze bawat chat niya. Simple lang. Kapag ang tao gusto ka talaga, hindi mo kailangang kumbinsihin. At kung sakaling hindi siya umabot sa ganitong step, kung hanggang selos, hints at emotional slips lang siya, then at least malinaw na. Miss ka niya, pero hindi sapat para lumaban. At doon papasok ang pinakamahalagang realization. Hindi mo kontrol kung namimiss ka niya, pero kontrolado mo kung gaano ka kahalaga sa sarili mo. At minsan, ang pinaka-powerful na move ay hindi ang patunayang namimiss ka niya, kundi ang ipakitang kahit hindi ka niya piliin, buo ka pa rin. Pangpito, kapag ikaw na ang hindi na naghihintay. Ito ang twist na hindi mo inaasahan. Sa sobrang focus mo kakaisip kung namimiss ka ba niya, may darating na araw na mapapansin mong hindi na pala ganun kabigat. Hindi ka nagigising na chinecheck kung nag-message siya. Hindi mo na ina-analyze bawat view niya sa story mo. Hindi mo na hinihintay yung pangalan niya mag-pop up sa phone mo. At duang mo marerealize ang totoo. Minsan hindi ang tanong ay, namimiss ka ba niya? Kundi, bakit kailangan mo pa ng sagot? Kapag umabot ka sa point na emotionally steady ka na mas invested ka na sa goals mo, sa katawan mo, sa mindset mo, sa direksyon ng buhay mo, biglang nag-iiba ang dynamic. Kasi habang ikaw ay umaangat, may dalawang pwedeng mangyari. Una, hahabulin ka niya ng mas malinaw. Mararamdaman niyang hindi ka na nakaangkla sa kanya. At kapag naramdaman niyang kaya mo nang tuluyang umalis, doon siya mas matatakot mawala ka. Pangalawa, mananatili siyang tahimik. At alam mo kung ano ang pinaka-interesante? Kapag buo ka na, pareho na lang ang outcome na kaya mong tanggapin. Dati gusto mo ng closure, gusto mo ng confirmation na namimiss ka niya, gusto mo ng validation na may halaga ka pa rin sa mundo niya. Pero ngayon, iba na. Hindi mo na kailangang marinig na namimiss ka niya para malaman mong mahalaga ka. At ito ang pinakamalakas na posisyon na pwede mong maabot. Kasi kapag hindi ka na naghihintay, hindi ka na controlled ng reaction niya. Hindi ka na dependent sa mood niya. Hindi na siya ang nagdidikta ng emotional state mo. Ironically, dito kadalasan siya babalik ng mas buo. Bakit? Kasi ang taong hindi na naghahabol ang siyang mas hinahabol. Kapag nakita niyang hindi ka na nagpo-post para magpapansin, hindi ka na nagpaparinig, hindi ka na nagre-reach out randomly, mararamdaman niya ang tunay na pagkawala. At ang pagkawala mo na may dignity, may self-respect, may quiet confidence, yan ang pinakamahirap kalimutan. Pero tandaan mo to, ang Step 7 hindi strategy para bumalik siya. Hindi ito tactic, ito
Ito ay transformation. Kapag umabot ka sa point na okay ka na kahit wala siya, doon ka tunay na panalo. Dahil kung bumalik man siya, choice mo na, hindi na pangangailangan. At kung hindi man siya bumalik, hindi ka talo. Dahil habang siya ay nagdadalawang isip kung namimiss ka ba niya o hindi, ikaw naman, nag-level up na. At sa dulo, mas mahalaga ang isang babre kaysa sa tanong kung namimiss ka niya. Ikaw ba, namimiss mo pa ang dating version ng sarili mo na naghihintay lang? Sa dulo ng lahat, hindi mo kailangang pilitin ang sagot. Oo, may mga senyales, may katahimikan na may ibig sabihin, may selos na hindi maitanggi, may emotional slips na hindi napigilan. Lahat yan pwedeng patunay na namimiss ka niya. Pero ang mas mahalagang talong, ano ang ginagawa mo habang hinihintay mo siyang ma-realize ang halaga mo? Kung ang buong focus mo umiikot sa kung iniisip ka ba niya, unti-unti mong ibinibigay ang power mo. At hindi yan ang klase ng energy na dapat mong dalhin sa buhay mo. Ang totoo, kapag may taong talagang namimiss ka at handang panindigan yon, hindi mo kailangang hulaan, hindi mo kailangang magbasa ng mixed signals. Kikilos siya, lalapit siya, lilinawin niya. At kung hindi niya magawa yon, kahit namimiss ka pa niya, hindi sapat. Kaya imbes na abangan ng bawat galaw niya, ilagay mo ang oras mo sa pag-build ng sarili mo. Ayusin mo ang katawan mo, i-level up mo ang mindset mo, palawakin mo ang mundo mo, gawin mong mas exciting ang buhay mo kahit wala siya sa eksena. Dahil kapag ikaw ay buo, may dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Babalik siya na mas sigurado o tuluyan siyang mawawala. At sa parehong senaryo, ikaw ang panalo. Hindi dahil napatunayan mong namimiss ka niya, kundi dahil napatunayan mong hindi mo kailangan ng kahit sino para maramdaman ang halaga mo.